ako po'y biglang pinalitan bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ang totoo po niyan, ako po talaga ang kanilang pakay. Oo. Ang presidente po ng Senado, si Senator Chis Escudero, ay parang collateral damage lang po yun. So, Pag iniwan namin sa inyo, sabi ko, ibig sabihin niyan para namin pinawalan. Correct, Kaya Mr. hindi President. ako pumayag. Correct. So what I did was I asked the Sergeant at Arms to bring Mr. Hernandez to the PNP Custodial Center, and that is where he is now. There. So only God knows if Senator Jinggoy is the good one or the better one. Only God knows the totality of accusations against Brother Joel. But what do I know? I know na si Brother Joel, 2016 pa lang, 2017, when I... alright, what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan natin pag-usapan. Hit it, music! Di kami natatakot sa katotohanan. What's up? Boses ng masa aming pinapakinggan. Joe Malone TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang. Para sa mga Isang magandang umaga. totoong laban. Hapon sa inyong lahat mga kayon, ha? Pasok na mga suke, paki-double check kung nakasubscribe ka na. Kung hindi pa naman, paki-subscribe na lang. Sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatcha, truth ang hanap. Di kami natitinag, walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Joe Malone TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan. Ito yung mga panahon na kailangan talaga natin pag-usapan yung mga lintik na issue na yan. Kampihan, sumasalamin. Dahil harap-harapan pang abuso at Mamayan, panggagago. totoo ang laban. Walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan. Para sa bayan. Alright, mega love shoutout po sa inyong lahat mga kayon. Siyempre yung mga followers at subscribers natin, pati na rin yung ating members dito sa Joe Malone TV, JU Production, si Ma'am Lorna Tavera, Cesar Puno, Melody Babaran, Sir Larry, Florina Dacumos, Paulos Lutong Bahay. Naka-anim na buwan na to. Thank you si Ma'am Lorna. Pagka-anim na 6 months ka na kasi. Si Ma'am Lorna, Danny Ubaldo, Manik Sangko, mag-iiba na yung icon mo dito. Ayan kung nakikita nyo. Yan. So, iba na yung icon nila. So, 6 months na sila. Again, meron tayong membership button dyan. Paki-click na lang kung gusto nyo magpa-member, gusto nyo sumuporta kay Joe Malone TV. Meron lang kakarampot na bayad dyan. Pero, mega love shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa suporta ninyo at pagtangkilik, pakikinig, pakikipuyat dito sa Joe Malone TV para pag-usapan natin yung mga issue na yan. Siyempre, mega love shoutout sa lahat ng mga viewers natin abroad, yung mga OFW natin dyan na nagpapakahirap, nagtatrabaho, nagdo-double time, nagdo-double job, nagdo-double effort. Maraming salamat po sa pagkikinig, pati na rin yung mga viewers natin dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Medyo mahaba itong topic natin pero maganda to. Talagang bardagulan na rito. Maraming salamat po sa inyo yung mga nanonood sa atin. Attendance check muna tayo dyan mga kayon. Paki-comment sa baba kung saan yung pinaka-exact location mo. At na malaman natin kung saan na inaabot yung video natin. Hindi man ako makarating dyan physically. Ang napuntahan ko palang abroad o Singapore pa lang. Dito sa Pilipinas, Cebu. Saglit lang yon kasi meron akong seminar noon. Ano pa ba? Bulacan, Batangas. So, nakaka-proud kasi din pagka alam mo sa sarili mo na yung vlog mo pinapanood sa iba't ibang lugar. Kaya ang laking bagay ng pag-comment nyo dyan sa baba. At higit sa lahat, engagement na rin yan. Yun talaga yun Doon sa satellite office natin kasi, doon sa Maynila, wala tayong yung ganito, yung sound card. Kaya hindi ako makapag. Pero sooner or later, okay? Papasukin na natin si Senator Rodante Marcoleta at yung hinanaing niya kung bakit siya pinalitan agad-agaran at kung ano yung layunin ng mga puppet ni Tamba. Diba? Sobrang obvious. Bigay tayo ng reaction in between para hindi tayo makopyright ni Net25. Although hindi naman ito nagka-copyright.
At syempre, pero baka baka lang naman. Maganda rin yung mga nag-i-input tayo in between. Mahaba-haba to, panoorin natin. Rodante. Marami kasi nagtatanong, ano ba Marcoleta. talaga nangyari po sa Senado, Sen? Siguro i-refresh nyo nga po yung ating mga kababayan. Kagaya nung nalalaman na ninyo at ang daming nagbibigay ng feedback sa akin, hindi lamang libo-libo, halos milyon-milyon na yata, Ay, opo, oo. na hindi nila matanggap-tanggap na ako po'y biglang pinalitan Yun. bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ang totoo po niyan, ako po talaga ang kanilang pakay. Oo. Ang presidente po ng Senado, si Senator Chis Escudero, ay parang collateral damage lang po yun. So tama pa rin lumabas sa mga social media, Sen, na ang puntirya talaga kayo. Kasi hindi naman nila kumaalis kung hindi nila alisin yung puno. Ayun. Ganun po yung nangyari riyan. Oho. Ngayon, ang medyo hindi po ako nagsasabi nito. Ito po ay kinukumpirma ng napakarami pong mga kababayan natin na hindi po nila nagustuhan yung mabilis ang pagpapalit ng liderato ng Blue Ribbon Committee. Lalong-lalo na po doon sa panig ng paglalahad na po ng katotohanan. Yung pag-iimbestiga na po sa kanila pong palagay, ay meron na po silang nakikinikinitang mga katotohanan na lalabas dyan. Ang ganda kasi ng patakbo ni Rodante Marcoleta sa Blue Ribbon, sa totoo lang. Kung kailan nagbitaw na, very obvious nagbitaw na ng mga pangalan itong Diskaya nung Senate hearing nung September 1. Bitawan na ng pangalan. Talagang lustayan na. Gaguhan na. Kumbaga, bardagulan na, damay-damay na to. Since na naiipit yung Diskaya, nagbitaw na sila ng pangalan. Ako, naniniwala ako, personal, na merong mga pangalan doon na nadamay na lang. Pero merong mga pangalan doon na talagang nando doon. Di ba? Na talagang kasama at nakatanggap ng mga percentage na yan. Huwag nyo na kaming gaguhin. Hindi naman kami bata. Di ba? Alam naman namin, mga kayon, lalo na ang mga viewers namin, alam naman namin talagang merong ghost project. Meron mga congressmen, mga district engineer, at kung sino-sino pa mga involved na tao na talaga naman nakakatanggap kayo. Hindi naman bago yan. Kat-kat, porsyento, di ba? Alam na natin yan ganyan. Kahit sa naman larangan, meron ganyan Papunta na po sa paghanap po natin ng kasagutan sa maanumalyang pagkakalatag ng mga proyekto na kung tawagin nga ay ghost projects. Ayun. Ang balita kasi, Sen, may singit ko lang po, mukhang pinakiusapan nata si Senator Chis bilang presidente po ng Senado na kayo ay palitan sa pagiging chairman, pero parang nanindigan siya sa inyo. Kaya ang nangyari daw po, pati siya nadamay sapagkat ayaw pala niya kayong palitan bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. So tama po ba yung ganung anggulo? Hindi ko alam yun kasi wala naman siyang sinasabi sa akin na siya'y kinausap. Oho. Ang nangyari, May nakiusap daw po mabilisan nga Ang totoo niya, siguro nakikita nyo, itinutuloy ko yung pangatlong pagdinig namin. Opo. Ako na lang ang pinakahuli na nakabalita na napalitan na pala yung aming Senate President. Ayun na nga, oo. Kaya pala si Senador Jinggoy na nasa tabi ko, medyo mainit ang ulo nung araw na yun. Hindi ko naman alam kung ano nangyari. Oo. Kaya yung kung talagang Tinarpaho. biruan lang, iba po yung pagkakatanggap niya. No? Pero Tinarpaho alam naman, yan. talaga nagbibiruan lang kami. Totoo po. Yun pala pagkakapaalam ng isang babaeng senador, yun na rin palang tanda na sila ay nagkakaroon na ng pagpupulong sa Kasi isang kwarto. hindi naman talaga nagpapaalam yun Ayun na nga po Talagang yun halos hanggat maaari ay Nakabantay talaga. di ba? nakabantay at lahat ng anggulo ng mga pinag-uusapan ay nakakasangkot siya sa mga usapin. Opo. Nagtaka ko kung bakit siya nagpaalam at nangako naman siyang babalik. Yes. Oo. Pero hindi na siya nakabalik. Oho. Ayun. Ay, Si Senrisa. Di ba? Si Senrisa. Di ba tatlaan nyo nung September 1, nung may Diskaya, yung gustong yung aalis siya, pero sana daw pagbalik niya, ando doon pa yung Diskaya kasi meron siya itatanong. well, Yun na pala yun. ang narinig ko lang sa sa iba Dinar kasi mga pa, balita, oh. kaya siguro mabuti masagot niyo rin. Ang pangunahing layunin daw po kasi talaga ng Blue Ribbon in aid of legislation. Kasi daw po parang sa tingin daw po ng kapwa yung senador, parang nalilihis na para bagang ang dating Hindi raw prosecutorial neutral. na raw po ang dating ng pagdinig ng Blue Ribbon Sen. Ito, yung interview ni DJ Chacha kay Senate President Senator Tito Soto na kung bakit ba daw ba pinalitan nila si Senator Rodante Marcoleta dahil lang sabi ng mga kasamahan hindi daw neutral. So parang nalilihis na daw yung layunin. At sinasabi pa nga ni SP, itong bagong SP na ang goal daw at ang mission
ng Blue Ribbon in aid of legislation. Hindi ba yun ang ginagawa ni Senator Rodante Marcoleta? Nakakatawa naman kayo. Di ba? Masyado naman kayong obvious. Hindi, tinrabaho nyo yan. Tinrabaho nyo yan. Sino po ba ang nagsabi nun? Yun po ang lumalabas. At maging sa panayam po sa mga kasama nyo sa Senado, parang yun po ang binabanggit nila, Sen. Hindi po totoo yun. Unang-una, talagang may pagka-prosecutorial po sapagkat kung titingnan ninyo yung pinaka-mandato ng komite, Ng Blue Ribbon. ang tinutugis niya yung malfeasance, Misfeasance and misfeasance at non-feasance. Paano po ang paglalahad ng inquiry kung hindi po namin gagawin sa paraan na pagtatanong at paghanap ng kasagutan sa mga dapat na itanong para nga mapatunayan kung merong malfeasance, misfeasance, and non-feasance. Yun po yung tinutungo talaga. Ayun. Yun ang pangunahing layunin ng Blue Ribbon Committee. Kung naipagkamali nila, lalong-lalo na po yung aming puno ng Senado ngayon, yun po yung sinasabi niya. Ayun, opo, Kahit oo. kailan ay hindi po ako lumihis doon sa tuntunin na yon. At baka dapat sana tinanong muna niya ako. Opo. Nakatatlong pagdinig lang ako eh. Tama po. Yung iba nga pong humawak ng Blue Ribbon Committee, nakalampas na sila ng halos 20. Wala pa naman silang nagagawang batas eh. Tama po. Sa totoo lang po ako, pangatlo pa lang. Pangatlo pa lang, meron na po akong naiayos. Possible areas of legislation. 10 pa yung aming naisip na kagad eh. Ba? Sa tatlong pagdinig pa lang po, ha? Tatlong pagdinig pa lang para malaman ng nakikinig sa atin Opo. na tayo naman ay hindi nagbibiro sa mga sinasabi natin. Ipakikita tinarpaho ko yan. Dito, alin-alin ba yung mga naisip na nating mga panukalang batas sa liwanag ng mga pagdinig kahit hindi pa talaga natatapos. Pangatlo pa lang na pagdinig. Base sa mga nakita na namin, nakita ko at nakilatis natin. Ito yung aking naisip. Kinakailangan merong amendment ng procurement law. Oo, Kasi doon napupunta po yung mga bidding natin, yung pag-award ng mga proyekto, lalong-lalo na yung pinag-uusapan ng mga flood control projects. Nasasalaula sapagkat merong problema, may mga butas sa procurement law. Kinakailangan mag-introduce ka ng amendments. Meron ding amendment po sa anti-graft law. Kasi dito kinakailangan mapatibayan siguro kung hindi man dapat itaas siguro pati yung pagpaparusa dito kinakailangan ibigyan talaga ng impetus dito eh. Opo. Pwede rin nating meron po kaming iniisip na amendments po sa contractors licensing law. Ito yung sakop ng PICAB, ano? Opo. Di ba? Kung gaano kagaling Meron si tayong amendment sa witness protection Marcoleta. law o yung tinatawag na stand-alone bill, no? Meron tayong naiisip na amyenda doon sa ating AMLA. Anti-money laundering council. Anti-modeling. Nakita naman ninyo kung saan isip-isipin nyo yung isa sa mga nag-testify doon. Sa isang araw, kaya niyang magpatalo ng halos 14 o 15 milyon. Ito parang ang ginagamit nila, laundry area yung mga kasino natin. Di ba mga kayon, partida attorney yan ha. Tapos ang pinalit. Hindi ko naman again ha, don't make me wrong ha. Don't get me wrong. Hindi naman sa minamaliit natin si Itbulaga. Pero kasi kung ako tatanungin, syempre ang gusto natin mailagay doon sa mga tamang posisyon, yung talagang may alam, like attorney, lawyer, o talagang at least alam mo talaga yung batas in and out, 'di ba? Kasi attorney na 'yan eh. Batas na unan 'yan eh. Ang unan niyan talaga libro ng batas eh. Talagang ako, naniniwala ako, personal na opinion ko to, channel ko. Hindi ko kayo pinipilit maniwala itong mga korap na senador sa atin. Pero sa akin kasi talaga tinarbaho yan. Diba? Very obvious na tinarbaho yan na talagang gustong palitan ang Blue Ribbon Chairman, si Rodante Marcoleta. Baka nadamay lang itong Pwede rin naman na baka nadamay lang itong si SP Cheese Escudero. Pero talagang siyempre, ang ilalagay mo, tropa mo eh. Di ba? Ang ilalagay mo, tropa mo. Hindi kayo pupunta sa gera na ang ilalagay mo, yung hindi mo masyadong ka-close. Siyempre, ang ilalagay mo, yung ka-close mo, yung tropa mo, in short. Di ba? Yan ang ilalagay mo sa gera para pagka nagpabakan kayo, sabay-sabay kayo, yun yung titirahin nyo. Napaka-imposible kasing lalagay ka yung hindi mo ka-close sa ganitong klaseng larangan ng labanan. Diyos ko. Hindi na kami bata dyan, mga bungal. Di ba? O nakita nyo yung naglalabasa sa TikTok.
na itong si Senator Tito Soto, yung parang puppet ni Tamba. Ang galing, hindi na lumalabas. Panoorin natin kung paano nagkainitan ito nga sa Senado. Pag iniwan namin sa inyo, sabi ko, ibig sabihin niyan para namin pinawalan. Correct, Kaya Mr. hindi President. ako pumayag. Correct. So what I did was I asked the Sergeant at Arms to bring Mr. Hernandez to the PNP Custodial Center, and that is where he is now. There. So only God knows if Senator Jinggoy is the good one or the better one. Only God knows the totality of accusations against Brother Joel. But what do I know? I know na si Brother Joel, 2016 pa lang, 2017, when I left the Senate to go to the DFA, speech na ng speech to tungkol sa flood control eh. Even President Duterte had the speech na ang problema ko, DPWH. And never tinago niya ano yun. President Duterte, nandun yun po, nasa Facebook, nasa TikTok, na sinasabi niya baka may ghost project pa. It wasn't the House, nor the Senate, nor the PNP, nor the intelligence community making the request. It was the witness. I beg to disagree. It was Speaker Martin Romualdez who was asking. Yes, I Mr. did not President. talk to the witness. I did not hear him say. It was only Speaker Mr. President, Martin. it was live in the hearing. Bago siya magsalita, sinabi niya, pwede ba, mga congressman, wag niyo akong ibabalik sa Senate dahil may mga, hindi ako safe, may mga senador doon. Ang sabi ng congressman, magsalita ka muna. Time I know that Bryce Hernandez was cited in contempt and was issued commitment order to the USAA detention room. May I know the whereabouts of that Bryce Hernandez right now, Mr. President? Well, according to the newspaper accounts that I've read, I think they had our Senate President and the Speaker of the House had an agreement to commit Bryce Hernandez at the PNP Custodial Center at Camp Crame. May If I'm I correct, Mr. clarify? President. May I clarify that quite accurate answer by Senator Estrada for the information of Senator De La Rosa and the public. Yesterday, after the hearing, or during the hearings that they were conducting in the House, Speaker Martin Romualdez called me and said that their committee was allowing Mr. Hernandez to remain in the House and in the House of Representatives, and that he was requesting that he not be returned back to the Senate because of some fear for his life. That is according to him. So what I did was I asked the Speaker what he plans, because we cannot allow that. I said he is under our custody and therefore he is in contempt in the Senate. Pag iniwan namin sa inyo, sabi ko, ibig sabihin niyan para namin pinawalan. Correct, Kaya Mr. hindi President. ako pumayag. Correct. So Correct. what I did was I asked the Sergeant at Arms to bring Mr. Hernandez to the PNP Custodial Center, and that is where he is now. Still under the care of the OSAA. Mr. President, is there a possibility that we can commit him back here in the Senate? Of course, during he's still under custody of the Senate, and therefore Let him be jailed here, Mr. President. indirects. We had to give in to the request of the Speaker that he be not returned here as. Yeah, but Mr. President, I think as we speak, the jurisdiction of the person of Bryce Hernandez belongs to the Senate. Yes, and that's why we can call him here anytime we need him. Thank you, Mr. President. Yeah. Senator Alan Cayetano is recognized. Mr. President, on that Minority point, Leader is recognized. may I know, Sir President, will that be the new rule? Because under the present rule, kung sino may jurisdiction, siya yung magde-decide. So for example, siya ay incarcerated under RTC. So magpapaalam tayo sa RTC kung pwede nating hiramin. So nagpaalam sila sa atin kung pwede natin nila hiramin yung witness. Kasi insulto po sa atin yung sabihin may mangyayari sa kanya dito. Unang-una po, 24 tayo na lahat independent. Sinabi na rin po ng Senate President na ginagalang natin na independent ang Senate. Never naman po nagkaroon ng problema dito. ZTE, Pangulo pa. I remember dito, munti kaming maghablutan, if Senator Lacson remembers, with former Congressman Andaya, with our other witnesses, with Secretary Neri. Di ba, parang may PSG pa atang pumasok, whatever, no? But we were able to handle it well and come to a conclusion. My point, Mr. President, is this. What if the reverse happens now? What if we borrow a witness from the House? Is that the new rule now? Na PNP custodial na? Or makikiusap tayo pabalik sa House? Because I don't think we should change rules with
without doing it either in caucus as a group. But I see the wisdom, Mr. President, of your immediate action. I'm not questioning your immediate action, Mr. President. I'm just asking, moving forward, shouldn't we keep the old rule na kung sino may custody, yun ang mag-keep nung custody niya, Mr. President? Yes, and that is the decision that the presiding officer made last night. Indeed, you are right. He is in our custody. Now, what we did yesterday was what we call parliamentary courtesy in accepting the proposal that he be not returned here, but still under the care of the Senate. Now, in the issue of, let's say, keeping it here, or the previous tradition that the Senate may cite in contempt anyone and keep him here. We have also placed a witness to Muntinlupa, if you will recall. Yes. We also even sent somebody to the Pasay City Jail. So I don't see any reason why we cannot commit this particular fellow to the PNP Custodial Center. But then again, I will leave it to the decision of the body. That was my decision last night. But if there is something that is a new decision that you would want, I will throw it to the body. Mr. President, I respect your decision, and I will tell you if I don't. I have always been honest and told you what I thought. No? And I do agree that certain decisions have to be made right away by the Senate President at that point. And you do not want a constitutional crisis or ayaw natin mag-agawan ng witness sa gitna ng and perception is important. Grabe, no? Kung nakipag-agawan po kayo o tayo kagabi, it would appear na baka may katotohanan yung sinabi about senators kaya pinipilit natin dito. The problem is, meron din kasing perception tuloy that by not having him back here, baka nga totoong ini-impluwensya natin. But from my point of view, from my limited point of view at this point in time, when he was here, no one was talking to him from the Senate panel. But according to Senator Marcoleta, he got information that the witness Yes. was being asked to single out senators there. So only God knows if Senator Jinggoy is the good one or the better one. Only God knows the totality of accusations against Brother Joel. But what do I know? I know na si Brother Joel, 2016 pa lang, 2017, when I left the Senate to go to the DFA, speech na ng speech to tungkol sa flood control eh. Even President Duterte had a speech na ang problema ko DPWH. Never tinago ni ni President Duterte. Nandun yun po nasa Facebook, nasa TikTok na sinasabi niya baka may ghost project pa. 2022, to be fair to our new chairman of the committee on the Blue Ribbon Committee and the Senate President, you weren't here at that time, but I'm sure you monitored it. Tinuturo naman ni Secretary Bonoan kung bakit nagkaganon yung budget at ba't suddenly lumaki na naman yung budget. No? So the point is, Mr. President, perception here matters. Tomorrow ba or the next day, we will announce, I think Malacanang has already said they will announce a independent commission. The minority has not discussed whether we will support it or not. Personally, I support it. But just like Ferdinand Marcos Sr., he always asked the opposition for one member. Kasi kahit gaano ka-independent ang members niyan, kahit anong integrity niyan, tao pa rin yan eh. Pwedeng may agenda pa rin yung mga yan. So we will discuss in the minority. For example, kung maglalagay sila doon, do they commit? Hindi sila tatakbo for national office in 2028. Baka may integrity nga. Gagamitin naman yung commission to run in 2028. Will they sign also that wala silang conflict of interest? Because some of the credible people now being interviewed are part of conglomerates and are working for oligarchs that also have their interests, maybe not in infrastructure, but on other things. So ang point ko, Mr. President, na-disrupt yung sistema ng corruption, which is good. Pero ang ginagawa pabalik ng mga corrupt, dinidisrupt din tayo eh. Dinidisrupt din yung mga nag-imbestiga. That's why yesterday, I am happy we have a consensus, the majority and minority, that we should continue our hearings. Iba yung sa House. I mean, wala tayong pakialam doon. If we agree with it or not, nasa sa kanila yon. Kung nag-iimbento sila o totoo sinasabi nila, yan ang sistema eh. Democracy is messy. Tayo po dito, respetuhin din nila. Kung may problema sa miyembro natin, 24 naman po tayo. We call out each other and we find a way to still have coffee or merienda together in the lounge. Sometimes not for 1 week.
because we're upset at each other. But that's the system, Mr. President. So again, Mr. President, I support, I acknowledge your right and the wisdom of deciding that last night. But personally, I don't know my companions in the minority. Personally, labanan ngayon ng perception. Tutuloy ba yung mga hearings? Sino ba ipapatawag? Kakampihan ba natin mga senador? Porque kapwa senador yon. Pwede ba magsalita yung iba? Kasi dati siyang DPWH. Kasi dati siyang speaker. Dati siyang all of this will be there, Mr. President. No? If only we could have the speeches of Senator Lacson in like yesterday in such an orderly manner. But hindi po ganun pagka pag nandiyan na yung mga witnesses Ang katotohanan po nun, kung 10 yung witness, unless we have 1 witness at a time, pero kung 10 ang witness, 10 ang senador, you cannot stop any senator kung sino tatanungin niya doon, Mr. President, di ba? So yun po ang problema lang, that since this involves high-ranking people and the PNP is not under the Senate, it creates another perception who controls who. But thank you for informing us that TUSAA is there and they're looking at that. No? But Mr. President, sa akin lang po, kung babaguhin yung rule, so I acknowledge you're not changing the rule. You made a decision and is throwing it back. But kung babaguhin yung rule, I think we have to discuss it thoroughly. Because nga, masyadong mabigat yung accusation nung DE ba? Assistant DE na takot siya dito or whatever. Kasi Mr. President, ang dami na natin naging witness dito kung sino-sino inaccuse kapwa senador Never naman. I think when I was Blue Ribbon Chair, I just remember si June Losada natulog pa sa couch sa opisina ko. Sa baba, I think I only visited one witness once. Otherwise, hindi So, anyway, Mr. President, thank you for your patience in hearing us out. But may I defer to the chairperson now of the committee. Yes, Diba? Halatang tinarbaho. Halatang may something sa kanila na sila lang nakakaalam. Alam nila yan, mga kapwa senator. Alam nila yan, nararamdaman nila yan kung bakit sila pinalitan. Si si Rodante Marcoleta, kung bakit pinalitan. Pati si SP, alam nila yan. Pati yung mga sangkot-sangkot, malamang alam din nila yan Siyempre may mga haka-haka na yan. Level nila yan Tayo, level tayo, outside tayo sa circle nila Lagi ko sinasabi yan sila, napag-uusapan nila yan kasi circle nila yan. Tayo, lagi tayo nagtatanong, lagi tayo nakikibalita tayo, nakiki-observe. Hindi natin masyadong alam, pero sila, alam na alam nila yan. Kaya nga, minsan yung mga biro nila, half-meant yun Half-meant, half-true di ba? Totoo yun. Kasi alam nila yan, nadyan na sila Magkakaibigan din yan, kunyari lang yung mga yan. Di ba? Magkakaibigan din yan sa trabaho, pero alam din nila yan, alam nila kung sino talaga yung mga may sabit dyan. Siyempre, hindi naman nila mabitawan. Di ba? Hindi naman ganyan ang labanan dyan. Siyempre, ang labanan dyan, due process. Di ba? Ganun ang trabahuhan dyan sa mga ganyan. Pero siyempre, alam natin, tayo, very obvious, napapansin natin, nakikita natin na kung sino talaga yung puppet ni ganito, kung sino talaga yung tao dito, yung bata dito. Kanya-kanyang bata, kanya-kanyang grupo yan. Alam nyo naman yan. Kaya nga may majority leader, may mga minority leader. Kanya-kanyang grupo yan, kanya-kanyang sa 24 na senators yan, kanya-kanya yan. Meron mga subgroup, may mga grupo rin yan. Talagang ganyan ang labanan. Ganyan ang labanan sa ganyan. Ang problema nito, lagi ang kawawa, taong bayan. Di ba? Tayo naman lagi ang kawawa, sila laging panalo. Di ba? O ilan dyan talaga may concern. Sabihin natin, yung ilan dyan talaga may concern sa taong bayan. Pero, syempre, may mga iba dyan, ang concern nila, sarili lang nila. Hanggang sa makapagpayaman sila, hanggang sa makapagparami sila ng pera. Di ba? Yan ang ano nila. Yan ang goal nila, di ba? Samantalang aanin ba nila yung maraming pera, di ba? Yung Ghost Project, hindi naman lang ngayon yan Ngayon lang pumutok yan, pero dati na nangyayari yan. Di ba? Sigurado yan kasi na-master na nila ngayon di ba? Na-master na nila ngayon yung percentage, kung paano hindi sasabit, kung paano yung mga congressmen magre-request ng ganyan, tapos kakausapin ni contractor. Di ba, nakikita nyo nga, ang daming company ng mga contractor, pero iisa lang yung bulsa. Di ba? Ibig sabihin, ila-line up nila, eto, sasali sa bidding si ganito, sasali sa contractor A, contractor B, contractor C, sasali sa bidding, pero pucha, isa lang pala. So, panalo pa rin yung may-ari ng bulsa. Di ba? Ganun na nila tayo ginagago, ganun na. Di ba? Kaya nga, ewan ko, ang dami pa rin bulag. Ang dami pa rin hindi nakakakita ng katotohanan. Kaya nga, ang
ang bobo ngayon, hindi yung hindi nag-aral eh. Ang bobo ngayon yung mga hindi naki-adapt doon sa bagong technology, sa bagong pag-aaral, sa mga hindi na pagkikinig sa mga ganitong klaseng hearing, mga senado. Siyempre, iba yung napag-aaralan natin sa eskwelahan. Siyempre, by the book yun eh. Di ba? Pero yung experience sa buhay-buhay, sa pang-araw-araw, yun yung kung paano tayo manira. Ito yun. Totoong mundo yun. Kumbaga, real world. Di ba? Real world yun. Kumbaga, ito na yun eh. Talagang hindi na naman na ituturo sa eskwelahan yan kung paano ka hindi matutulunggis eh. Kung paano mo maramdaman na ginagago ka na, hindi naman tinuturo sa eskwelahan yun, di ba? Alam nyo naman yan. Alam nyo yung mga binabanggit natin. Kaya nga sa 2028, panibagong pag-asa na naman. Ito na naman tayo. Pero I'm sure naman, pagka si VP Inday Sara yung nanalo, at least talaga may makikita tayong pagbabago. Kulangin man yung 6 na taon, kukulangin naman talaga yun. Yung 6 na taon, pero at least magkakakita ka ng pagbabago. Sana maialis lang yung corrupt sa Pilipinas, o hindi man mailis, gaya na sinabi ni Tatay Digong, hindi naman talaga may aalis yan eh. Kumbaga, ano yan, malilesen, oo. Pero yung may aalis, hindi. Huwag na tayong mangarap ng ganun dahil hindi mangyayari. Pero yung mababawasan, yun ang dapat mangyari na sa ganun, yung mga pera na galing sa income taxes natin, mapunta doon sa mga proyekto na taong bayan mismo yung makikinabang. Maraming salamat mga kayon sa pagkikinig. Joe Malone TV para sa Issue ng Bayan, ating pag-usapan.